Magandang oras mga cart lover, mga kababayan. Bad news ngayon sa Facebook, lalo na sa may-ari ng Facebook, ang CEO, walang iba kundi si Mark Zuckerberg. Bad news dahil siya may kaso ngayon at nilitis sa California court dahil sa napakarami na palang nagreklamo sa Amerika ng mga kabataan na naapektuhan itong mga apps ng Facebook ng Meta. Ano ba yung mga apps na yan? Well, hindi kasi ako masyadong gumagamit ng Facebook, paminsan-minsan lang. Siguro sa isang araw ay meron lang akong 20 minutes para sa Facebook. Tingnan ko lang yung mga importanteng message ng mga kakilala at hindi na ako hindi na ako tatagal sa wala akong chat-chat. Kunti lang kapag nag-reply ako. Pero sa ibang kabataan kasi ay parang nalulung sila sa mga apps ng Facebook Kaya nai-stress sila, nagkaroon sila ng mental problems, mental health issue sa Amerika. Kaya kinasuhan ng mga kabataan na ito si Mark Zuckerberg at nahanap ngayon sa korte. Kaya ito ang balita, courtesy sa atin ng KUNT, ating pakinggan at panuorin. Ni Meta CEO Mark Zuckerberg sa isang paglilitis sa Los Angeles na hindi na idinisenyo ng kumpanya ang mga social media app nito upang pataasin o i-maximize ang oras na ginugugol ng mga users sa platform. Hindi ata totoo yun. Ang paggawa ng mga apps o kung mayroong mga game apps dyan or dating apps sa Facebook o kung ano-anong apps ang nariyan, ay dinisenyo talaga yan para matagal kang magbabad o mag-standby sa Facebook. Kasi kung marami ang manonood sa Facebook, tataas ang rating nito. Parang Lazada lang, no? Parang Shopee. Kapag maraming bibili, tataas ang rating, magiging 5 star. Kaya ganun din sa Facebook. Diyan malalaman ang rating sa dami-daming subscriber o tumatangkilik nito, lalo na sa mga bagong apps ngayon ng Facebook. Hindi ko alam kung anong magagandang apps ng Facebook Pero ito yung nangyayari ngayon kay Mark Zuckerberg. Medyo may stress siya ngayon kasi hinabla siya ng kabataan sa Amerika Pero sigurado ako malusutan niya ito dahil ito'y trilyonaryo. Ano to? Bilyonaryo to. Trilyon ang asset nito, Facebook siyempre saan ba kumikita ang Facebook? Sa mga advertisement, nagbabayad ang mga kumpanya para dyan. At marami pang paraan na kumikita ang Facebook. Pero karamihan dyan ay dahil nga sa advertisement. Parang YouTube lang din, sa advertisement sila kumikita. At sa amin din sa mga vlogger, kasi nagkakaltas ng porsyento ang YouTube sa aming sweldo. So ibig sabihin, nagkapera din ang YouTube, ang Facebook sa mga vlogger. So maraming pagkikitaan. Kaya yan ay negosyo at hindi totoong yung mga apps ng Facebook ay hindi masama sa kabataan. Siyempre, dalawa yan Ang Facebook ay pwedeng positive effect. Ang Facebook ay pwede rin negative effect. Maraming nagkahiwalay na mag-asawa dahil sa Facebook. At marami rin nagkakabit-kabit, di ba? Dahil sa Facebook, mga bawal ng pag-ibig dahil sa Facebook. At meron ding maganda na relasyon dahil sa Facebook. Pero karamihan talaga, tragedy talaga ang ending. Hindi talaga maganda ang Facebook. Sa kabuuan hindi maganda siya. Maganda yung sa una, yung Friendster. Kasi hindi masyadong hindi ka makikita ng hindi mo friend yung Friendster. Pero yung Friendster kasi binili din niya ng Facebook. Kaya biglang nawala ang Friendster dahil bininta sa Facebook ang rights nito. At hindi na ginamit para yung lalabas talaga ay Facebook na lamang. Kaya nagiging number 1 na sa social media ang Facebook. Ito yung ginagamit ng masa. Sa mga social naman, Instagram, di ba? Saka Twitter.
Okay, balik tayo sa balita. Sa pagdinig, kinwestiyon ng abogado ng nagsampa ng kaso ang mga naunang pahayag ni Zuckerberg sa Kongreso noong 2024 at iniharap ang mga email mula 2014 at 2015 na nagpapakitang layunin noon ng Meta na pataasin sa double-digit percentage ang oras ng paggamit ng app. Gayunman, sinabi ni Zuckerberg na nagbago na ang kanilang approach sa paglipas ng panahon. Ang kaso ay isinampa ng isang babae sa California na nagsabing naapektuhan ang kanyang mental health noon bata pa siya dahil sa paggamit ng Instagram at YouTube at inaakusahan ang mga kumpanya na kumita sa pamamagitan ng pag-akit sa mga kabataan sa kabila ng umano'y kaalaman sa posible nitong pinsala. Mariing itinanggi ng Meta at Google ang mga aligasyon at iginiit na nagpatupad sila ng mga safety features habang ang naturang kaso ay itinuturing na test case sa libu-libong kaparehong reklamo sa Estados Unidos hinggil sa epekto ng social media sa mental health ng kabataan. Okay, kaya nga marami na ngayong nababaliw eh. Maraming merong mental problem sa Pilipinas dahil sa social media. Meron silang napanood na akala nila tama, mali pala, at mga sobrang daming fake videos. Lalo na nang lumitaw tong mga AI na to eh. Napaka-animal yung nag-invento ng AI na yan. Ipagbukas mo ng video, AI pala eh. Kaya nabudvisit ka, umaga pa. Yung balita, fake news, AI yung ginagamit. Ay nako. Kaya in reality, overall assessment ko sa social media, ay kapag nalulung ka dyan ng matagal, ay mababaliw ka at very negative ang effect nito. Eh, may kausap ka lang na kaibigan sa mall, di ba? Tapos nakita ka ng kaibigan ng asawa mo. Tapos yung kausap mo babae. Pipicturean ka lang malayo pa eh. I-zoom in lang. Tapos hindi ka pa nakauwi, nandun na yung picture ng kaibigan ng asawa mo. At pagdating mo sa bahay mo, sampal ka na eh. Hindi ka pa nakapag-reason out dahil nauna na yung picture. Yun ang ano eh. Hindi lang fake news, nauuna pa yung balita na mali eh. Pag uwi mo ng bahay, example lang yun, marami pang kaso na hindi maganda dahil sa social media na yan. Ang maganda sa social media ay itong mga balita. Ngayon, dahil sa mayroon ng fake news at AI, ay hindi na rin garantisadong 100% na legit at totoo ang mga news ngayon. Grabe mga kabayan, nagbabago na talaga ang mundo, no? Ibig sabihin niya na malapit ng katapusan ng mundo. Dahil nagsilitawan na itong mga demonyo eh. Okay, so anong masasabi niyo dito kay Mark Zuckerberg? Mga ka-Facebook. Siyempre lahat tayo gumagamit ng Facebook eh. Eh naku, pati mga worker, di ba? Ang dami-daming visit worker sa Facebook. Dapat tinatanggal yan ng Facebook. Bakit pinabayaan nila yung mga ganyan ng mga prostitution na sa Facebook? Nagpo-post. Naku. Tapos yung isang Facebook ko, umamurig. Sinara ng Facebook ha, yung umamurig ko. Nag-upload lang ako ng tungkol sa mga ginto, di ba? Tungkol sa treasure hunting, tapos sinara. Yung mga worker, yung mga prostitute, nandiyan sa Facebook eh. Pero hindi sinara. Unfair, no? Alright, anong masasabi niyo dito, Mark Zuckerberg? Papunta yatang kulungan ito o baka magpapain lang yan, magbabayad ng multa na milyon-milyon dolyares. Okay, ako magpaalam na, pag-comment na lang sa ating comment section ang masasabi niyo sa mga pagpapalang napadpad sa ating channel. Maraming salamat sa pag-subscribe. Hanggang sa muli, paalam na.